Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambay mga kababayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan mong lugar, sulok ng mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo. Ito po mga katambay, mayroon pong balita nakaraan, halos na kahapon, isang araw, na nagkaroon po ng emergency landing po ang Senador Bongo. At salamat naman po at ligtas naman po ang senador at kasama rin po yata ang tumatakbong senador na si Philip Salvador mga katambay. At nagkaroon po sila ng emergency landing doon po sa Rizal mga katambay, sa Rizal, sa probinsya ng Rizal. At salamat po, ligtas po sila at nasa maayos na kalagayan. Pakinggan po natin ang balita mga katambay. At syempre po, bago po natin pakinggan nga pala, komentuhan din po natin yung isang vlogger po. Meron pong sikat na vlogger na nagpatotoo po mga kababayan, nagpatotoo po. Ito po yung sikat at sumusuporta po ito sa mga Duterte at sa Vice President. Siya po yung nagpatotoo na nagkaroon po o inalok po siya, sinusuhulan po siya mga katamay para siraan ng Vice President at ang mga Duterte sa halagang 500,000 mga katamay. Ang laking pera every month. Yun ang sinabi po ng sikat na vlogger po mga katambay. Doon po sa nakaraang EDSA po, sa EDSA Shrine, nung nakaraang gabi po, nagpatotoo po ang sikat na vlogger. Paikinggan din po natin. Unahin po muna natin ang kay Senator Bongo mga katambay. Nag-emergency landing ang helicopter na sinasakyan ni Senator Bongo at staff nito sa bahagi ng Pililla sa lalawigan ng Rizal. Ayon kay Senator Go, patungo sila sa Mabitak, Laguna para sa isang aktibidad ngayong araw, subalit kinakailangan mag-emergency landing dahil sa biglaang pagsama ng panahon. Medyo nagkaroon po tayo ng aberya dito, no? Ang lakas ng ulan, ang sama ng panahon. Yun po. Papunta po sana ako sa turnover po ng Super Health Center. Mga Super Health Center po ito sa Laguna. Agad namang rumisponde ang Pililla Police. Nakaalis din agad ang grupo ng senador at ligtas na nakarating sa kaniyang destinasyon. Ayan, mabuti naman po at yung grupo po ng Senador Bongo ay ligtas po. Talagang masama po ang panahon ng mga time na yon. At alam naman po natin yung mga center, malasakit center po ni Senator Bongo ay nakakatulong po ng malaki sa bansa mga katambay, mga suporta po. At bago po natin komentuhan yung kaligtasan po ni Senator Bongo, sundan naman po natin itong sikat na vlogger po na inalok po. At si Banat Bay po, kilala po ito, sikat po ito, si Banat Bay. Ay talagang siya na mismo nagpatotoo na talagang malaki pala ang bayaran mga katambay. Napakalaki pala bayaran pagkasikat kang vlogger. Inalok ako ng 500,000 kada buwan. Wala nang kahihiyan. Sumuporta sa kanila. Nung tinanggihan ko, ano meron? Kaso, itong lingkod to pupunta ako sa Legazpi para harapin ang kaso ko. Bakit? Hindi lang ako pumayag sa 500,000 kada buwan. Wala nang kahihiyan. Tulog na lang ako eh. Nagigits yun, pero hindi kaya ng konsensya ko na batikusin si Bibi Sara Duterte nang walang dahilan. Sana kung tarantada yun, okay eh. Araw-araw natin banatan, pero hindi ho tama eh. Hindi ako nagpapaka-righteous, nagpapaka-banal. Kailangan ko yung pera. Pero masama na ho yun eh. Isipin nyo, kaninong pera yung mapupunta sa akin. Sa inyo galing yun. Tama po yun mga katambay, di ba? Talagang yun, mahaba po yan, nasa YouTube po yan mga kababayan. Kung gusto niyo pong i-search yung sa kaganapan po sa EDSA. Ayan, nagpatotoo po ang sikat na vlogger, si Banat Bay mga katambay. 500,000 ang inaalok para po sa kanyang, yung kanyang dangal mga katambay. Ay talagang babayaran na kanyang dangal ng 500,000 para po siraan ang isang Vice President Sara Duterte. Ibang klase, no? Talagang gamit na gamit po ang pera ni Juan de la Cruz. Para po, vlogger pa lang yan, mga tambay. Paano pa yung mga sikat?
Yung mga may pangalan, di ba? Kaya paano naman po kaya yung iba na nakita po natin, napakarami po sa social media, di ba? Na bumabatikos, di po ba? Pero unahin po muna natin yung kaligtasan ni Senator Bongo bago natin komentuhan itong kay Banat Bay. Maganda po pag-usapan yan eh. Salamat po siyempre po, una po, salamat po sa may kapal at yung kaligtasan po ni Senator Bongo ay naging ligtas po siya kasi marami pa po siyang magagawa, magagawa sa bayan na kabutihan, mga katambay, yung mga programa niya na napapakinabangan. At talagang buti na lang po hindi siya pinag-adya dahil alam naman po natin pagka sa mga helicopter na yan, alam naman natin yan, pagka nasa taas na yan, hindi mo na kontrolado yan. Sinasabi nga, yung isang paa mo dyan, nasa hukay na, di ba? Yung mga pag sumasakay tayo sa mga ganyan, mga helicopter, aeroplano, talagang parang malapit na tayo niyan, di ba? Sa hukay, yung sinasabi nga po. Dahil hindi mo alam kung kailan magpe-failure ang engine o makina nito, di ba? Pero salamat at naging safe ang senador, mga katambay. At kailangan pa siya ng mga Pilipino. At syempre, yung kanyang mga ideas, programa na napapakinabangan. Kasi napakinabangan po natin yan, yung mga programa niya. Di ba? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, yung kanyang mga malasakit center, di ba? Napakalaking tulong po, lalo po sa mga mahihirap, sa ating mahihirap, mga katambay. Gamit na gamit at talagang nakakatulong po ang mga proyekto, programa, mga kaibigan. Po. Salamat po. Salamat at naging ligtas po kayo, Senator Bongo at ang inyong team. Hindi ko lang alam kung kasama si Philip Salvador doon. Parang hindi ko yata nakita si Philip, mga katambay. Hindi rin naman binanggit pala ng balita na si Philip Salvador ay kasama ron sa team. Sana kahit naman kasama siya, di ba? Dahil ligtas naman. Okay lang. Continue lang po. At yung inyong paglilingkod, alam naman po ng mga Pilipino, naglilingkod po kayo ng tama dahil doon sa sinasabing lingkod bayan. Nakikita naman po ng mga Pilipino ang inyong ginagawang paglilingkod sa bayan, mga katambay. Ito po, sundan po natin dito kay Banat Bay. Ibang klase, no? Mga kababayan, ang presyuhan po pala kay Banat Bay, kalahating milyon, mga kababayan. Kalahating milyon ang presyo ni Banat Bay. Ibang klase, napakalaking pera. Kalahating milyon sa isang buwan. Ibang klase, no? Ganong kalaki ang perang pinalalabas pala ng gobyerno natin ngayon. Dito po para trabahuhin lang sa social media. Paano pa yung nasa mainstream media? Di po ba? Mainstream media, di ibig sabihin, mas malaki pala yan. Social media, kalahating milyon na si Banat Bay. Yung mainstream media, milyon-milyon pala yan. Di kaya? Ganun pala kalalaki, no, mga kababayan? Talagang wala palang mangyayari talagang programa. Wala palang build better more ang mangyayari sa ating bansa. At wala po palang matatapos na mga proyekto at hindi pala magagawa ang sinasabi po mga promises. Napakaraming pangako na buhay. Lahat tayo yayaman. Lahat tayo aasenso. Lahat tayo mamumuhay ng maayos, mapayapa. Hindi pala mangyayari yon. Dahil ang talagang ang number one palang proyekto na gagawin po sa Pilipinas ay pabagsakin lang pala ang mga Duterte. Ginagastusan ng ganong kalaki. Ilan ang vlogger? Mga vlogger po, di ba? Mga detractors po ng BP Sara ngayon at dating Pangulong Duterte. Napakarami. Di ba? Kamusta na kaya sila Abe? Yung nasa mainstream media yan, pero vlogger. Talagang nakikita po natin, bakbak ng bakbak po yan. Banat ng banat sa mga Duterte. Si Abe, lalo si Jarrett. Si Coach Jarrett. Magkano kaya mga presyuhan kaya niyan kung totoo ang sinasabi ni Banat Bay? Di ba? Napakarami niya. Tapos yung taga Bicol pa. Tapos yung mga taga Maynila. Di ba? At marami pang iba. Mayroon pang ulo-ulo. May sinasabing ulo-ulo. Di ba?
At napakaraming vlogger at yung sinasabi po na nasa mainstream media, di ba? At meron silang vlogger, may mainstream media pa. Di paano pa yan sila, grupo nila Llamas, di ba? At nila Haydarian, di ba? Saka ni Christian ano ba Isguera, di ba? Christian Isguera yata 'yon. Di ba? At yung attorney, si attorney kaya magkano kaya bayad? Nababayaran din kaya si attorney, yung Castro, yung attorney po, may bayad din kaya 'yon? Di ba? Napakarami po napakaraming vlogger na talagang bumabatikos at detractors po ng Vice President Sara Duterte, di ba? Kasi nung una nagpatotoo na yan ni Mamang Kalbo, di ba? May Mamang Kalbo na sinasabi po na talagang pagka nahandito ka sa administrasyon at babanat at talagang sisiraan mo ang mga Duterte, may bayad daw po eh. Noon pa yun noon pa, matagal na po yun, sinabi ng Mamang Kalbo. Di ba? Pero to si Banat Bay, kalbo rin kasi si Banat Bay. Pero hindi siya katulad ng isang Mamang Kalbo. Si Banat Bay talagang hindi niya malunok. Ayon sa kanya, hindi niya kaya sikmurain yung ibabayad po sa kanya. Kasi unang-una raw, syempre, galing sa atin yun eh. Galing sa taxpayer. Yung ibabayad kay Banat Bay. Kaya kung bibilangin po natin sa ating mga daliri, kukulangin ng ating mga daliri sa kamay at sa paa sa dami po ng binabayaran pala nila. Di po ba? Kaya nakikita po natin, magmula sa mainstream media hanggang social media, iisa yung attack. Pare-parehas po ng attack. Parang scripted. Di po ba? Ganun na nangyayari eh. Scripted para kasi parang meron po nagkukumpas dahil nga bayad pala. Bayad pala, kaya nagbibigay sila ng script kung saan sila aatake, kung saan sila babanat. Di ba? Di ba na? Kasi mapag-aaralan mo pagka issue, confidential pa, lahat sila. Puro confidential ang issue, magmula sa mainstream media hanggang social media. Social media, mainstream media. Puro confidential pa ng BP Sara. Ngayon naman, binabanata naman, dito naman sa impeachment. Puro impeachment naman ngayon. Di ba? Impeachment naman ang binabanatan. Babanatan din sa social media. Kung talagang totoo ang sinasabi ni Banat Bay, talagang mapag-aaralan mo talaga na may bayaran pala. Dahil iisa ang kumpas. Mainstream media, yung mga detractors, social media, parehas ng ginagawa nila para doon sa sinasabing panira o sinasabing pabagsakin ang Vice President para hindi ito maging Pangulo ng bansa. Ganong katindi. Saka, napakarami palang pera involved dito, no? Napakarami. Napakarami kasi vlogger pa lang eh. Vlogger pa lang, isang damukal ang naninira sa Vice President. Napakarami. Ubod ng dami na vloggers, mga katambay, na talagang gamit na gamit po sa paninira ang Duterte, mga katambay. Ganon din, mabibilang mo lang din po sa mainstream media ang hindi umaatake sa pamilya Duterte. Mabibilang mo lang. Halos lahat ng malalaking mainstream media umaatake. Talagang nagiging sinisingle out lang nila ang Vice President. Wala po silang alam ibalita na politiko maliban lang sa Vice President. May kasamang banat, kick, di ba? Sinisipag kick, uppercut ang Vice President yan eh. Di ba? Basta pagka sila nagbalita tungkol sa Vice President, may konklusyon na sila. Meron na silang konklusyon, meron na silang judgment. Nagkakaroon na agad sila ng judgment na ang Vice President ay may kasalanan, may korupsyon, dapat kasuhan, kung ano-ano pa ang dapat pagdating sa kanila. Ganon din po yung mga detractors po niya sa social media. Talagang wala kang makikitang fairness pala pagka ganyan. Di ba? Dahil matagal na po umuugong yan di ba? Matagal na. Kaya nga si Kamano lagi sinasabi, may GCash, may Isimada,
Di ba? Hindi naman nila aaminin yan eh. Aaminin ba ng mga nababayaran yan? Di ba? Kahit naman si Banatbay kung tinanggap ni Banatbay yung kalahating milyon, di rin naman niya aaminin yon. Dahil una-una, wala na siya sa rally. Hindi na siya pupunta ron kasi binabayaran siya ng politiko eh. Di ba? Sana sa masusunod na araw, magkaroon ng yagballs. Magkaroon ng yagballs si Banatbay, kamukha ni Kati Binag, direct to the point, talagang ipamalita niya, pangalanan niya kung sino yung malaking tao na nagbabayad ng kalahating milyon. Ngayon, kung yun ay pinasabog na ni Banatbay, lalong maganda kung sinabi niya na sa publiko na may pangalan na kung sino yung nag-offer sa kanya ng kalahating milyon. Lalong magaling kung ito'y pinakalat niya na. Binalita niya na sa kanyang channel, di ba? Sa kanyang channel, pinangalanan niya, katulad ni Kati Binag, na talagang direkta na sinabi na nagdodroga ang Pangulo kasama ang First Lady. Yun ang sinabi ni Kati Binag, na nailagay niya pa, naka-save na sa kanyang USB. At ito'y pinarami pa niya, hindi lang isa. Kung hindi nagkakamali si Kamano, 150 yata ang ginawa niyang kopya ng kanyang pasabog sa Pangulong Marcos at sa mga barkada nito. Droga, diretso. Pero wala namang isyong mainstream media diyan eh. Di ba? Nagtataka tayo, no? Wala, hindi nila ina-adapt. Pagdating sa Pangulo, yung droga issue, bulag ang mainstream media, no? Bulag. Pero pagdating sa BP Sara, lahat inaabangan nila. Iniintay lang nila yung salita. Magkamali lang sa salita. Sa salita lang, magkamali, palalakihin na nila. Lalagyan na nila ng issue. At talagang may kasama ng paninira. Yung pala, ayon kay Banatbay, malaki, no? Kalahating milyon. Mabuti na rin yun. Kahit naman si Kamanong, kahit 1 milyon pa siya, napakahirap mo ipakain yan. Ipapakain mo sa pamilya mo. Tapos, konsensya mo yan. Napakalaking yan. Napakahirap mong yan. Napakahirap mong lunukin. Katulad ng isang BP Sara Duterte na wala ka naman nakikitang ginawang mali. Tapos yung pera, manggagaling pa mismo sa taong bayan. Mga katambay. Kaya lang, meron kasi mga tao no? May mga tao kasi, vlogger, mainstream media, na talagang silaw na silaw sa pera. Talagang hindi sanay dun sa kakarampot. Hindi sila sanay makontento. Kailangan kasi sa buhay ng tao, maging kontento ka eh. Magkaroon ka ng contentment. Di ba? Kasi, ang buhay natin, isa lang eh. Isa lang. Kahit magparami ng pera, hindi mo rin naman madadala yan. Iiwanan mo lang yan. Ang masakit noon, masama ka pa. Dumami nga pera mo. Napakasama mo naman. Ang mabigat noon, meron tayong langit at sinasabi impyerno. Pagka ikaw sumobra na sama, sa tingin mo ba noon, mapupunta tayo sa langit noon? Kung puro ganun ang gagawin natin sa lupa. Diba? Puro panglalamang, puro kasamaan. Pera ng bayan. Pag nanasahan mo, mapunta ka kaya sa langit noon? Di ba? Samantalang nabubuhay naman tayo na maayos. Kumakain tayo na 3 beses isang araw. Nakapagkukomento pa tayo. Nakikita pa natin ang mali ng gobyerno. Di ba? Dapat masaya na tayo ron. Diba? Kaya lang, siyempre, marami kasi na tao na siyempre ambisyoso. Gusto makuha lahat. Gusto, magkaroon ng limpak-limpak. Sagana-sagana sa kwarta. Mga katambay. Hindi natin masisi. Hindi naman tayo pare-parehas ng isip, di ba? Hindi tayo pare-parehas ng isip. Kaya hindi natin masisisi yung iba na talagang nasisilaw sa pera. Di ba? Dahil nga, meron tayong mga politiko. Ang dapat sisihin din natin, yung mga politiko. Number 1, mga politiko. Dahil una-una, hindi nila pera, pero pinagnanasahan nila dahil sa kapangyarihan. Greedy. Lalo kung nakabalik na sa kanila yung kapangyarihan, ayaw nang mawala.
Di ba? Kaya dito, sana marami pa sumunod. Marami pa sana sumunod na vlogger katulad ni Banat Bay. Magpatotoo na talagang yung offer ay talagang merong talagang offer na napakalalaki. Sana masundan pa para mas maganda yung pasabog ni Banat Bay, di ba? Marami pa sana sumunod na malalaking channel katulad ni Banat Bay na talagang inoperan. Abang-abang tayo. Baka meron pa naman na maglakas loob na magsalita rin. At ang iniintay din ni Kamanong sa susunod na panahon magsalita rin si Jarrett. Si Jarrett, si Abe, yung taga Bicol, yung mga nasa Maynila, yung marami sa Maynila diyan. Meron pang Toits diyan. Mga tama, yung isa tumakbo pa yata sa senador. At yung iba, yung dati, si Sangkay. Kamusta na kaya si Sangkay? Si Sangkay kaya naoperan din kaya si Sangkay? Kasi si Sangkay, sanay sa ginto si Sangkay di ba? Dahil nung narinig ko minsan yan talagang nung kampanya talagang pinagmamalaki ni Sangkay ang ginto raw ng mga Marcos di ba? Dahil nga mababayaran daw utang natin pagka nanalo si Marcos, ang Pangulong Marcos Jr. Pag nanalo raw, bayad daw ang utang ng Pilipinas. Pero nangyari, mukhang ang nawala yata yung ginto sa Central Bank. Mga tambay, imbis na makabayad ng utang, sinasabi ni Sangkay, ang nangyari, mukhang nanakawan ng ginto ang Pilipinas. Imbis na makabayad ng utang. Ibang klase. Kamusta na kaya si Sangkay, mga katambay? Marami na kayang pera si Sangkay? Dahil nga nababayaran din kaya, malaki rin kaya kinita ni Sangkay. Ayon kay Banat Bay, malaki ang presyuhan, di ba? At kaya pala, Kaya pala may katotohanan yung sinasabi ni Banat Bay, Kasi si Jarrett, nakita niyo po, pag pinakinggan niyo si Jarrett, saka yung abogado, yung mga abogado na, talagang wala po sila nakikitang tama kay Vice President. Puro mali. Yan, sila Abe, tapos yung abogado, yung Castro yata, si Jarrett, taga Bicol, yung mga taga Maynila. At meron pa mga ulo-ulo. Diba? Talagang walang nakikitang tama sa mga Duterte. Puro mali. Kaya pala, laki pala ng pera, Si Abby kaya, magkano kaya yan? Kasi, nasa mainstream media yan, Hindi lang siguro kalahating milyon yan kaya. At yung pagka-abogado ka pa. Paano pagka-abogado ka pa? Siyempre, abogado, Abogado ka, hindi po pwede kalahating milyon yata dyan. Di ba, mga kababayan? Ibang klase. Nakakalungkot lang. Imbis ng ang ginagawa po ng ating pamahalaan, ating mga politiko, yung ating bansa ay maibangon man lang. Makahabol man tayo sa mga kapitbahay nating bansa na ang vision ng ibang bansa nakalapit natin, yung vision nila umasenso, guminhawa ang mamamayan nila, di ba? Katulad, nakita niyo po yung Taiwan, may problema pa sa China yan dahil nga sa China yan, sinasabi nila, probinsya nila yan. Pero nakita niyo po yung progresibo ng Taiwan, di ba? Napakaraming trabaho. Dahil pa nating OFW dyan, ng mga kababayan, nagtatrabaho dyan sa Taiwan. Ang laki-laki natin dyan. Di ba? Nakita niyo po yung ginagawa ng Taiwan. Hindi katulad sa atin, puro korupsyon, puro pamumulitika. Paano aasenso ang bansa natin? Paano tayo makapag-create ng maraming trabaho? Walang ginawa ang pamahalaan natin kundi puro pamumulitika. 3 taon, puro pamumulitika? Paano aasenso yan? Paano isasabihin mo na pangarap mo sa bayan mo, maging world class? Paano magiging world class ang bansa natin yan? Kung ganyan ang ginawa mo, trabaho lang. Ibang klase. Magre-release ka lang, puro release ng salita. Tapos mababalita namin, nagbabayad kayo ng vlogger. Ang bihira. Para lang bumango kayo. Para lang manira at manatili kayo sa kapangyarihan. Hindi na mawala sa inyo. Magbabayad kayo ng limpak-limpak na salapi. Galing sa taong bayan. Nakakalungkot. Yan lang po mga tambay. Sana masundan pa. Hindi lang si Banat Bay. At gusto rin marinig ni Kamanong. Ayan. Sana magsalita na rin. Kaya lang, paano magsasalita yung mga yan? Si Jarrett, si taga Bicol, di ba?
si Abe, yung abogado, mga taga Maynila, kung yan dire-diretso ang ginhawa, di ba? Sasamantalahin nila yan dahil mga mukha silang mga mukha silang at naipagbili na nila ang kanilang dangal pati yata kaluluwa sa masamang pamamaraan. Pera pa ng taong bayan. Nakakalungkot. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. Ganon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Thank you po sa mga nananatili at siyempre po sumusuporta po sa maliit na ating tambayan, Tambayang Makabayan. Ingatan nawa po mga kababayan. Sa muli, paalam. Bye-bye.